Magandang hapon po sa lahat at ito naman po tayo sa ngayon. Ang ating pag-uusapan po ay walang iba kundi yung pagpatuloy kung ano ang mga katotohanan, pagbibigay ng komento para naman sa kaalaman ng ating mamamayan na nakikinig sa atin. At para mabigyan kayo ng mas matalino na pag, um, paghimay-himay ng mga lahat ng mga pangyayari at magkaroon kayo ng matalinong desisyon pagdating sa eleksyon. So ang ating pag-usapan po sa atin sa ngayon, ako po ay muna magpakilala na si Dr. Toto Bunyog Kausing. At ang ating pag-usapan po ay patungkol po sa yung nangyari sa House of Representatives kanina kung saan ay parang nabuljak ni Sara Duterte ang mga congressman at congresswoman natin na nag-imbestiga sa kuno ay may korupsyon na nangyayari sa confidential fund ni Sara Duterte na 500 million pesos noong 2023 sa Office of the Vice President. Ang investigasyon pong yan ay na-trigger o nagsimula sapagkat po nagkaroon ng privilege speech si Congressman Roland Valeriano ng 2nd District ng Manila na kung saan ay kanyang idinadala sa bayan ang sa kanya ay isang hindi katanggap-tanggap na nangyayari kung paano ginagasta ni Sara Duterte ang kanyang pundo na 500 million sa Office of the Vice President na kung pundo kung tawagin ay confidential fund. Kung confidential fund, unang-una, dapat kong ipakilala mo na sa inyo kung ano yung confidential fund. Ang confidential fund po ay sinasabi na isang pundo na ibibigay mo sa isang ahensya ng gobyerno na kung saan yung paggagasta nito ay isusumiti na hindi sa pamamagitan ng resibo-resibo. Wala nang resibo-resibo sapagkat confidential nga. Kung confidential, sikreto. At saang pakay ito ginagawa ng batas. Ito po ay nakakapakay sa mga bagay na dapat maprotektahan ang interes ng ating bansa. Kagaya ng national security. Ang ibig sabihin po ng national security ay kung apektado ang ating bansa, maaring matutumba ang ating bansa because of that incident. So para maiwasan o para labanan kahit wala man aktual na may mga panganib para sa ating bansa, pero lahat naman po may tinatawag na preventive measure. So mapwede mong gamitin ang tinatawag na confidential fund para lamang malalaman mo kung mayroong mga umaatake sa ating pamahalaan o kahit sa anong sangay ng ating pamahalaan. So lahat po na mga bagay na ginagawa ng mga kalaban ng bansa, maaring rebelde, maaring mga New People's Army, maaring mga terorista, maaring mga taga-ibang bansa, mga China. Kaya para mapigilan ang pangyayari na ganon, sa maaga pa lamang, sa pagsisibol pa lamang ng panganib, dapat mapigilan na. Ngayon, sa karanasan ng buhay ng tao, wala na pong ibang pinakamabisang paraan para malaman mo ang panganib sa inyong buhay o panganib sa inyong opisina, kundi yung tinatawag na information gathering. Ibig sabihin, magmamanman ka, magmuni-muni ka, kailangan marami ka, may CCTV ka, marami kang kamera, may mga video ka, para matipon mo lahat ang mga informasyon at mapoproseso. At kung tama ba ang mga impormasyon na proseso mo, magkaroon tayo ngayon ng aksyon kung ano ang gagawin natin para maipagtanggol natin ang ating bayan. Ang pag sinasabi mo confidential fund, hindi po yan nagtutungkol sa seguridad ng isang tao lamang o seguridad ng isang opisyal lamang sa bayan, kundi seguridad po ng bansa. Pero pag sinasabi mo, pag seguridad ng presidente, kapag
inassassinate yung presidente, buong bansa ang problema. Kasi imaginein mo, wala kang presidente. May assassination attempt, kagaya kay Donald Trump noon na tumatakbo pa lang. Kung naging presidente siya, delikado talaga yan. Wala tayong kisihuda kung sino man ang halal na presidente. May obligasyon tayo na proteksyonan ang presidente sa mga panganib. Although wala kang obligasyon kung igagalang mo man siya o hindi, pero may obligasyon tayo na protektahan siya na hindi siya malagay sa physical na panganib. So, sa Vice President, siya po ay nakatalaga na hahalili sa presidente, sakasakali matigok ang presidente, pero siyempre, ibig sabihin, yung kanyang personalidad sa kanyang opisina ay pwede mo ring sabihin, pwede mong argumento na kailangan proteksyonan ang Vice President, kaya nga marami siyang mga bodyguards. May 433 siya ng mga security escorts na nilagay. Tapos binawasan ni Marvel ng mga 150. So at least may natitira pa rin 300, mga 200 plus na natira sa kanya. So ibig sabihin, lahat po ng bagay, kapag pinag-usapan natin presidente at saka vice-presidente, lahat ng bagay ng klaseng panganib, mapapunta dyan ay concern ng bayan natin na kailangan proteksyonan natin ang ating presidente at ating vice-presidente. So because of that, sa kaisipan na yan, diyan ko nakikita ang kanilang justification kung bakit nang hihingi si Marcos ng 4,560,000,000 na confidential fund. Kada taon yan, 3 taon na nakalipas, ganun lagi ang kanyang confidential fund. Pagdating naman sa Vice President, yung una, humingi siya ng 125 million na confidential fund at binigyan siya ni Bongbong Marcos noong December 20, 2022. So, 31 days na lang natira sa isang taon kasi sa batas ng ating pamahalaan, kailangan lahat ng perang budget ay ubusin o tapusin mo sa December 31. At kung hindi mo tatapos, ang sobra, ibalik yan sa ating treasury, sa ating kaban ng bayan. Ibalik mo muna doon lahat ang sobra. So, kailangan para hindi na wala nang ibabalik at magagamit na, kailangan gamitin mo sa loob ng hanggang December 31. Kaya nga ang nangyari kay Sara Duterte, nung binigyan siya ni Bongbong Marcos ng 125 million, ay inubos niya sa 11 araw. At lumalabas, sa kada araw, pag i-divide mong 125 million sa 11 days, that will give you an answer of 11,300,000 pesos halos. So, ngayon, lumalabas nga sa balita, nabalitaan na natin na 73 million sa nag-report lang naman si Sara Duterte kung paano niya ginasta ang kanyang 125 million. Kaya lamang po, siya na nga ang gumagawa ng report, hindi na nga siya hahanapan ng resibo, ay medyo bubo ata yung kanyang tagagawa ng report. Gumagawa ka na ng report, ikaw pag gumagawa ng pagkamalian at ibabalik sa'yo. So sa madalit sabi, dapat palitan na ni Sara Duterte ang kanyang mga nagtatrabaho sa kanyang mga accountant niya, nagre-report para sa kanyang paano ginastos. Kasi po, yung report na ginawa niya at ibinigay sa Commission on Audit ay dinisallow. Ibig sabihin dinisallow ay hindi pinapayagan o hindi kinikilala ng COA na gastos yung paggamit na pwedeng sabihin natin na pwedeng akuin o pwedeng sabihin ng gobyerno ginastos nga sa tama. Kaya lang, dahil lang sa tingin ng COA naman, yung sa 125 million noon ay hindi ginastos sa tama, yung diniklara na kasulat kung saan ginastos, hindi tinanggap ng COA. Kaya pinapabalik ng COA, kaya nagbigay muna sila ng notice of ano tawag diyan, NA, notice of this, naman na notice of, may notice na kailangan ayusin mo. Pagkatapos diyan, at kung hindi mo paliwanag, may notice of disallowance. So pag may notice of disallowance, ang kasunod na proseso ay isasauli ni Sara Duterte ang pera o di kaya
ilalaban niya, aapila sa kayo sa Supreme Court. So the fact remains na kung merong notice of disallowance na ibinibigay ang COA sa isang opisina, hindi naman ibig sabihin na karak-araka ay tapos na ang. Ibig sabihin, kapag binigyan ka ng notice of disallowance, hindi naman po ibig sabihin na binulsa mong pera. Kundi, bibigyan ka pa ng pagkakataon na umapila at ang final, ulitin ko lang, final na determinasyon kung may pagbubulsa ba nangyari o di kaya mali ang paggastos ng pera, paggamit ng pera, yun ay kung sa Supreme Court na magsasabi. So sa madalit sabi, pwede natin sabihin na hanggat hindi pa nakaparating sa final sa Supreme Court ay hindi natin pwedeng sabihin na yung isang opisina ay nangurakot sa pera na binigay sa kanya bilang pundo. Ibig sabihin, ulitin ko lang, hanggat wala pa ang final na desisyon na mali nga ang paggamit mo ng pera, ay hindi mo pwedeng sabihin na may kamalian na nangyari. Under appeal pa nga umaapila pa nga, no? Sa opisina ni Sara. So let us just respect the law. Okay, all right. Patunayan mo yan, ipaglaban mo, kung sa apila man sa Supreme Court, kung manalo ka, edi, pwede ka mapapatawad. But in the meantime, ang katotohanan, mayroong notice of disallowance na binigay ang Commission on Audit sa 125 million noong 2022. Okay? Next, punta naman tayo ngayon sa 2023 na budget. Noong sa 2023, may hiwalay na confidential fund na binigay sa Department of Education. Ang napagkalala ko na sa 110 million ata yun kung hindi ko nagkakamali. At may hiwalay na pondo na 500 million na ibinigay sa Office of the Vice President noon yung 2023. Ang tawag niyan ay confidential fund. Pag sinabi mo confidential fund, iba po yan kaysa intelligence fund. Ang intelligence fund ay ginagamit ng mga military natin at pulis. Ang confidential fund ay ginagamit ng mga civilian natin na opisina. Okay. So, pero parehas ang pakay. Ang pakay ng pondo na yan ay para i-depensa mo ang ating bansa sa mga panganib. So ngayon, pag hawak ng civilian na opisina, ano naman ang pamamaraan niya para masawata o sa umpisa pa lang ay hindi na pupunta sa pagdulot ng pagperwisyo sa ating bansa. So ulitin ko lang, kapag inatake mong presidente, bansa ang inyong kalaban. Bansa po ang masisira kapag wala ang presidente. Kaya obligado din tayo na magbigay ng pundo. Kaya nga mayroon tayong nilagay na Presidential Security Group para magbabantay sa Pangulo. Kasi magkaroon talaga ng constitutional crisis kung wala yung presidente o kung ma-assassinate ang presidente o kung mamatay ang presidente. Kaya pinoproteksyonan natin. Ibig sabihin, lahat ng klaseng mga gawain na kung ang pakay ay para maharangan ang lahat ng panganib na mapupunta sa presidente ay otorisado na gastos yan. Ganun na kasimple. Ngayon, kung ang panganib ay mapupunta sa isa sa mga opisina ng ating bansa, ay national crisis din yan. National security din ang kaharap niyan. Kaya, otorisado rin ang paggasto ng pera na confidential fund. Kung tawagin, kasi civilian si Bongbong Marcos o civilian ang president. Pero kung military, intelligence fund ang tawag doon. Okay. So, ngayon, pag ganun ang mangyari, titingnan natin kung ang presidente ba otorisado gumamit ng pera para idepensa niya sarili niya sa mga panganib. Ganun din ba sa Office of the Vice President? Ganun ba sa Vice President? Yes. All the more, pareha lang sila. Bakit? Kasi nakatalaga po sa ating konstitusyon ng Vice President ay papalit sa presidente. So, kailangan at all times na hindi makalagay sa balag ng alanganin kung sino man ang Vice President,
Kasi siya po ang papalit sa presidente oras na matigok ang presidente. Kung alamin natin, ang isang panganib lang na hindi kayang susugan ng kahit anong batas, kahit anong pera, ay yung magdadasal ang mga mamamayan. Halimbawa, mamamayan, ayaw niya ng presidente. Halimbawa, si Vice Presidente, ayaw na ng presidente. Hindi natin sila mapipigil na magdadasal na sana mamatay ka na. Kaya sabi nga ni Miriam Santiago, alam mo ba, ang Vice President, walang ibang ginagawa yan araw-araw. Araw-araw ay nagdadasal na sana ay matitigok ng presidente. Katotohanan yan, okay? So ngayon, pag-usapan natin, babalik tayo ngayon kay Sara Duterte. Ang pondo ni Sara Duterte na 500 million, by the way, tingnan nyo lang ha, ang pondo nyo lang ay 500 million sa Office of the Vice President at 110 million para sa Department of Education na siya yung secretary. So ngayon, ang kontrobersya ay nasa Office of the Vice President. Sabi ko kanina, otorisado siya gagamit ng pera para sa kanyang protection. So pwede niya gamitin yon kung however she chooses o however she choose. Depende kasi klase-klase, wala namang talagang fixed formula kung paano mo gagamitin ang pera para maproteksyonan ka. So ibig sabihin, proteksyon sa pagkatao ni Sara Duterte ay national interest. Kailangan ang Vice President ay andyan lagi at handa siya pumalit sa presidente oras ng presidente ay matigok. Ganun po yun. So ngayon, paano naman ngayon naging question itong 500 million na confidential fund ni Sara Duterte? So ang confidential fund niya, ulitin ko lang, confidential fund ang tawag dahil civilian ang opisina na gumagamit niyan. Pero kung sa police o military, ang tawag diyan intelligence fund. Okay, balik tayo dito. Nakalagay po sa report ng opisina ni Sara Duterte sa Office of the Vice President na yung first quarter, ibig sabihin first quarter, pag sinabi ko yan, yung unang 3 buwan. Ang unang 3 buwan ng 2023, January, February, March. So, ang ginastos niya, nireport niya sa COA, ang ginastos niya ay 125 million pesos. Ngayon, marami siyang item na dineklara kung paano niya ginasta. Ang problema lang, siyempre, ikaw na nga gumagawa ng listahan eh. Minamali mo pa. Kaya gano'n ang nangyari. Kaya nirekomendasyon ko kay Sara Duterte, palitan mo na yung mga tao mo dyan. Hindi marunong gumawa. Hindi marunong magdakaw. So anyway, sa 125 billion sa unang taon, lumalabas po na hindi inaprubahan ng Commission on Audit ang 73 million at 287,000 pesos. Ngayon, kung susuriin mo, ang isa doon sa mga hindi tinanggap ng Commission on Audit na paliwanag ay yung medical and food aid. Sipin mo nga, paano ba masasabi na yung expenses para sa gamot at sa pagkain ay may direkta na relasyon sa proteksyon ng sarili ng Vice Presidente? O may direkta na relasyon ba sa pagdepensa sa bansa natin? Yan ang unang tanong dyan. Alam mo, napakinggan ko yung COA sa pagpaliwanag. Actually, pwede po yan basta ma-justify na kailangan talaga gamitin para sa confidential information gathering. So, maaari, paano ba? Pag itulungan nyo kung pag-isip, paano mangyari na pwede? Pero isa na isip ko na pwede mangyari, ganito. Na halimbawa, may isa kong team na mahigit 100 mula sa Luzon hanggang Visayas, hanggang Mindanao, na pinatakbo ko, pinalakad ko. Siyempre, kailangan din nila matulog. Siyempre, kailangan din nila na hindi magkasakit. Kung nakakasakit, sila, kailangan ko rin gastusan yan kasama sa confidential information gathering. Di ba? So, pwede shoot. Kailangan napakarami napakalaki ng 73 billion. So, ngayon, paano pang ibang sistema? Pwede rin pong gamitin yan
yung confidential information na panggamit sa pangkuha ng confidential information kung yung perang ginamit mo na pinaraan mo sa pag-ospital, halimbawa, may nakuha ka na agent sa kabilang kampo para makuha mo, ipagamot mo siya sa ospital. Halimbawa, may kulang sila sa pagkain, mahirap ang pamilya ng tao na pagkukulan mo ng impormasyon. So, tutulungan mo para makuha mo yung impormasyon sa kanya at makuha mo kumpiyansa ng mga tao na dapat mong kausap, na dapat magbigay informasyon sa iyo. Dapat sana ganun ang pagpaliwanag ni Sara Duterte sa kanyang kuha. Kaya lang lumalabas na dinisapprove ng Commission on Audit ang 73,287,000 pesos. Ito ay sa halaga na dapat ang ipaliwanag niya ay 125 million. So ibig sabihin, yung ibang pundo ay hindi naman ni-reject ng Commission on Audit. Pero binigyan na siya ng tinatawag na notice of disallowance. Okay? So, nung binigyan na siya ng notice of disallowance, ang kasunod na proseso sa ilalim ng proseso ng Commission on Audit ay hindi ka na pwede mag-submit ng bagong report. O ito pala, may natira pang mga resibo. Ganon. Hindi pwede. Kailangan, ang solusyon mo lang is dalawa. Pwedeng bayaran na lang, ibalik na lang ni Sara Duterte ang 73,287,000. Na ang ibig naman sabihin, kapag ginawa niya yon, pupulutin niya sa sariling bulsa at ibalik sa gobyerno. Kung totoo man nagastos ito para sa tamang operation, ay lumalabas na nagdo-donate na lang si Sara. Okay? Ganun po yun kasi may notice of disallowance. Ang isa pa niyang pwedeng gagawin ay magsasampa siya ng apela sa Supreme Court. Mag-file siya ng petition sa Supreme Court at titingnan muli at sasabihin nila na mali ang paghimay-himay ng Commission on Audit at dapat kilalanin nila na lehitimo na gastos para sa confidential fund. Ganon po gagawin ni Sara. So, ibig sabihin, isa lang ang ibig kong sabihin dito. Until that point, hanggang sa punto na yan, na may notice of disallowance, at by the way, oras na matanggap mo ang notice of disallowance, meron kang 6 na buwan na magsampa ng apela. So, ibig sabihin, kailan ba natanggap ni Sara Duterte yung notice ng Commission on Audit na dinisallow, ni-reject na yung kanyang 73,287,000 na ni-report na ginastos para sa confidential fund. Natanggap niya po, ayon sa report mismo ng COA, August 24, 2024. So kung 6 na buwan, hanggang February pa siya pwede gumawa ng apela. So ibig sabihin, hindi pwede natin sabihin na final na. At kung hindi pa final, hindi pwede natin sabihin na ninakaw nga ni Sara. Yan, in fairness. Hindi natin pwede sabihin na disapprove na. Okay? Madi-disapprove lang yan kung pagtapos niya mag-apela at natalo pa rin siya sa Supreme Court. Okay? So, anyway, mahina talagang accounting system ng GAN. Tama si Charlie Whiskey. Kaya sabi ko, nirecommend ko kay Sara Duterte, palitan mo yung mga tao mo dyan. Yan ang hindi marunong gumawa. So, anyway, next. Ang second quarter niya, yung para sa buwan ng April, May, June, noong 2023, nagsumiti rin siya ng report kung paano niya ginasta ang 125 million. Adios! Binigyan siya ng audit observation ng COA na hindi paliwanag mo kung paano bakit namin tatanggapin ng 67 million. Hindi kinikilala ng COA ang 67 million. So, ibig sabihin, ganun pa man, may karapatan pa rin ang opisina ni Sara na magpapaliwanag. At kung may karapatan pa magpapaliwanag, hindi pa yun final. Ibig sabihin, kung hindi pa final, hindi natin pwede sabihin na ibinulsa ni Sara yung pera. That's it. So next, para naman sa third quarter o sa buwan ng July, August, September, ay hindi inaprubahan ng Commission on Audit, may audit observation lang, hindi pa naman siya hindi inaprubahan, may audit observation memorandum na kung saan
hindi nila maaring tanggapin yung 62 million na gasta na report. So in the same thing, kagaya sa second quarter, ang status niya sa ngayon ay hanggang dyan pa lang. So ibig sabihin, pwede pang gumawa ng remedial measure o di kaya paggagamot sa problema. Kung ano man yun, mga detalye dyan, di bahala na sila. Hindi ko ba na-concern yan. Sa akin lang dito ngayon is, nasa status pa tayo ngayon na may pwede pang umapila o pwede pang magre-remedyo ang Office of the President. So, which means, hindi pa natin pwede sabihin na binulsa ni Sara. Pero tama si Charlie Whiskey, indikasyon lamang yan na hindi marunong ang kanyang mga accountant people. Next, sa fourth quarter, sa buwan ng October, November, December ng 2023, ay mayroong audit observation memorandum na ipinalabas ang Commission on Audit at sinabi na ipaliwanag mo kung paano nangyari itong 35 million pesos. So, yan po ang status ng kanyang confidential fund na hinihingi sa Kongreso noong 2023. Okay, so ngayon, anong issue? Because of that, nagpalabas ng privilege speech si Congressman Roland Valeriano ng District 2 ng Tondo. At kanyang isiniwalat, pagnanakaw sa gobyerno, tinatawag niya kasi na malfeasance, misfeasance, at saka non-feasance. Itong mga misfeasance, non-feasance, saka malfeasance na mga gawain, ito lamang po ang sakop ng Committee on Good Government and Public Accountability. Ang katumbas nito sa Senado ay Blue Ribbon Committee. So, ibig sabihin, kapag ang topic ay mayroong malfeasance, mayroong misfeasance, at mayroong non-feasance, ayun, may authority ngayon yung committee na yan na mag-imbestiga. Tanong, may authority ba? Ito ang sagot ko. Para magkaroon ng authority, ay i-determine nyo muna na may nanakaw na nga ng pera. Akin na ito ha. It is only my thought, my opinion on that matter. So kung i-determine mo may nawala ng pera, tanong, may nawala namang pera? Sagot, na pwede pa mag-apila kasi, pwede pa mag-remedyo yung opisina ni Sara. Kaya hindi pa natin pwede sabihin na may nawalang pera. Tandaan ninyo, itong hearing na ito ay hindi ito sa budget hearing, kundi hearing ito na parang Blue Ribbon Committee sa Senado. So with that, bakit naman nila inaprubahan na mag-imbestiga na kagad sila nang dahil lamang sa privilege speech ni Roland Valeriano na tinawag niya na pagnanakaw na ang nangyari? Isa lang ibig sabihin. Kung ako tanongin nyo, may bahid ng politika ito. Ha? So may bahid ng politika, at kung may bahid ng politika, anong purpose? Kaya nga, ang nangyari po, binuljak po ni Sara Duterte at nag-speech siya. Iparinig ko sa inyong kanyang speech. Ang kanyang sinasabi, ito po ay political attack at ang sa ulo nito ay si Romualdez. At kung ano man ang inyong tingin sa aking mga report, ay kayo na bahala. Wala na akong hindi na ako magdepensa, parang ganun sinasabi niya. So, nasa inyo na lang yan kung tanggalan nyo ko ng budget o hindi. O ganun ganun pala, talagang may ugaling Britanila talaga. Pero nevertheless, ang sa akin lang, gusto ko i-define, ipaliwanag sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng malfeasance? Pag sinabi mo mayroong malfeasance, ang ibig po sabihin niyan ay ang ginawa ng isang tao patungkol sa pera ay labag sa batas. Okay? So paano magiging labag sa batas? Kung ginagamit mo ang pera sa mga bagay na hindi otorisado ng batas. That is malfeasance. Pag pinag-usapan natin ang pera. Next, kailan magkaroon ng misfeasance? Magkaroon ng misfeasance kung otorisado ang paggasta ng pera pero
mali pa rin. Kaya misfeasance. Kung magsushoot ka sa 3 points, na-miss. Bakit na-miss? Kasi kapos ang bola mo. O di kaya lumihis sa kaliwa o kanan. Ganun ang misfeasance. Ano naman ang non-feasance? Ang non-feasance po ay hindi mo ginawa ang dapat mong gawin para hindi mawala ang pera. So yan po. So ngayon, ang tanong, tama ba si Roland Valeriano? Ang sagot ko, opinion ko lang ito ha. Huwag niyo kong awayin. Ang opinion ko, mali pa rin si Roland Valeriano. Bakit po? Wala pa pong matatawag na malversation. Kailan po magkaroon ng malversation? Kung magiging final na ang notice of disallowance. Sa ngayon, nag-uusap tayo, ang notice of disallowance ay natanggap lamang, sabi ng Commission on Audit na dumalo sa hearing, natanggap lamang ng Office of the Vice President noong August 24. At meron 180 days ang isang opisina na mag-aapila sa Supreme Court. O di kaya magbabayad, ibalik na lang ang pera. So ang 180 days ay 6 na buwan. At ang 6 na buwan na yan ay matatapos sa February next year. So ibig sabihin, premature. So premature yung atake ni Roland Valeriano. So premature din ang pagsagawa ng hearing. Dapat yung mga bagay na yon, pinag-usapan lang dapat yun sa budget hearing. Hindi yung pwede mapag-usapan sa Blue Ribbon hearing o di kaya sa accountability hearing. Ganoon naman po. Ibig sabihin naman, ang presumption na tinatawag sa batas, kung kailan pwede sabihin na inari mo na yung pera ng iba. Halimbawa, may pinagkatiwala sa iyo na pera. Kailan pwede sabihin na yung perang pinagkatiwala sa iyo ay binulsa mo na? Ganito po ang sitwasyon na kailanganin. May pinagkatiwala ako na pera sa iyo, pero nang sinulatan na kita, pakibalik mo ang pera sa akin. Pag nabalik mo ang pera sa akin, wala kang kasalanan. Pero pag hindi mo nabalik, saka ka ngayon mayroong pagdanakaw ng pera. That is what we call, if that is a government money, we call that as malversation. Kung private money yan, tawagin natin yan na estafa or by abuse of confidence. Ganun po yun. So, ibig sabihin, ulitin ko lang, magkakaroon lamang ng malversation kung diniman, mayroon ng demand letter at hindi mo naibigay at wala ka ng, kung sa COA rules, ay wala ka na, tapos na ang usapin, final na. Pero hindi, mayroon pa daw sabi ng COA, mayroon pa siyang 6 months o 5 months more para mag-apila sa Supreme Court. So, si Sara, nasa kanya yung diskarte kung anong gagawin. Ayan, bumalik na. So, nawala lang internet ko sandali ah. So, anyway, ito naman, pakinggan nyo muna yung salita ni Sara na binuboljak niya. Mataray talaga sa totoo. Ay, ito, pakinggan nyo yung kanyang speech. Okay. Ito siya. Ulitin natin. A message, sir, or my statement? Pakinggan nyo si Sara. Message? Pakinggan nyo na maigi. Mga kababayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum, warakmatullahi wa barakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat.
The officials of the Office of the Vice President, as well as each and every one of our satellite office leads, were in receipt of a letter from the chairman of the Committee on Good Government and Public Accountability dated September 13, 2024, requesting our presence or that of our duly authorized representatives in today's initial deliberation with preliminary determination on privilege speech number 379. In view of the said letter, I am appearing before you today not only as the head of office, but more importantly, as the duly authorized representative of all officials of the OVP. Simply because we have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. In relation to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. And those are cases that should properly be taken in the courts of law. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. I have publicly stated my reasons as to why I've chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025. I have narrated the issues I encountered in previous years, which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. I am not asking for any special treatment, nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Sinabi ko na noon
at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan, illegal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, at marami pang iba. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech, just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. Okay, so ba't maglalagay una, tinutukoy ni Sara Duterte na sabi niya walang basihan ang investigasyon. Una, nakikita niya na para lamang ito sa pag-eleksyon at si Romualdez lamang ang nagdidikta sa kanila para gumawa nito. Sunod, sinabi niya na yung mga tanong ninyo sa akin ngayon ay tinatanong nyo na yan noon sa budget hearing noong mga 2 weeks ago o last week. At bakit? Dahil hindi ako sumagot doon at kung hindi ako sumagot ay ibinibigay ko na sa inyo ang pagpasya kung bibigyan nyo pa ba ang Office of the Vice President ng budget o hindi. Ganun lang ang ibig niya sabihin. So ngayon, ang puntos niya, gumagawa na naman kayo ng privilege speech na walang laman. Anong ibig sabihin nun? Na dahil hindi nyo ako na-corner noong sa budget hearing, ay gusto nyo ako, baka sakali ma-corner nyo ako dito. So pasensya na kayo, hindi po ako sasagot kung anong mga tanongin ninyo. Bahala na kayo magdesisyon kung bibigyan nyo ko kung anong parusa gusto nyo sa akin. At sinasabi niya, nagpi-fishing expedition lamang ito mga bata ni Romualdez. Nagpi-fishing expedition para makahanap ng ebidensya na sampahan siya ng kasong impeachment. Yan po ang sinabi niya. Well, ang kanyang manner of speaking, hindi siya malumanay, may kayabangan. So, andun na tayo, kayabangan. Pero tingnan na lang natin sa punto kung unang tanong, tama ba na magkaroon ng investigation ng katulad ng investigation sa kung meron bang nalustay, kasi tawagan natin sa kanya tambalustay eh. Kung may nalustay ba sa mga pundo niya na binigay sa kanya ng mga confidential fund? Ang sagot ko diyan, wala pa pong nalustay na pwede nating sabihin na nalustay. Meron lang tayong indikasyon na baka nalustay. But then we cannot discount the truth, yung katotohanan, hindi natin maialis na meron pa siyang karapatan na ayusin ang problema. Pwede niyang ibalik ang pera kung gustuhin niya. Pwede niyang iapila sa Supreme Court ang notices of disallowance. Tandaan natin, nandun sa 125 billion na unang binigay noong 2022, meron ng notice of disallowance. Ang hindi ko lang alam kung inapila niya na yon. Sa ngayon naman, may notice of disallowance na ba siya sa 2023? Meron na rin po doon sa una. 4 kasi yung sa 500 million hinati sa 4 na quarter. Sa unang quarter, January, February, March, ay meron na siyang notice of disallowance na 73,287,000. Tapos sa the rest, sa quarter 2, which is April, May, June, ay 67 million ang inoobserbahan audit observation memo na hindi matatanggap ng COA ang report.
So sa quarter 3, which is July, August, September, ay 62 million naman ang hindi matatanggap ng COA. Or nasa audit observation memo nakalagay. Sa quarter 4 is 35 billion, nasa audit observation memo rin. So ibig sabihin, nasa estado pa lamang tayo na wala pang sinimulang sinampang kaso na malversation laban kay Tambalustay. So ngayon, kung wala pang kasong sinampa, ay ibig sabihin ay sapagkat wala pang final na dahilan ang Commission on Audit. Magkaroon ng final na dahilan ang Commission on Audit sa pagsampa ng malversation case kung matapos na ang notice of disallowance at magiging final na. At paano ito magiging final? Kung hindi niya iapila ang desisyon ng Commission on Audit na ni-reject ang kanyang paliwanag sa pundo na tinawag na notice of disallowance. Pero may karapatan pa siya mag-apila at kung matapos na sa Supreme Court at binasura ng Supreme Court ang kanyang paliwanag at mananatili ang notice of disallowance. Pagkatapos niyan, saka pa lang siya pwedeng masampahan ng kasong malversation. At kung lumampas ng 50 million, magiging plunder po yan. Ganon po yan yung ating ang sitwasyon dyan. So in other words, dito lang muna siguro tayo, hindi ko muna i-limit, huwag ko muna tatanggapin yung iba pang mga salita. Kasi dito, ang kasunod na mga balitaktakan dito ay dinipensahan siya ni Marcoleta. Inatake siya ng ibang mga congressman, pati si Jerbel Ruistro. Ang tayo ni Jerbel Ruistro ay hindi niya matatanggap na mas mataas pa daw ang public interest na may-ari ng pera kaysa sa kanya. Well, kung ako naman tanongin nyo, unang-una, nakalimutan ata ni Jerbel Ruistro na wala pang final determination para sabihin na maimbestigahan siya sa tinatawag na Committee on Good Government at saka Public Accountability. Sa ngayon, sinasabi ko, dahil sa hindi pa po nagsimula, hindi pa na-determina na hindi na ipaliwanag ang budget, kung nagamit ka ng husto, tama o hindi, ay wala pang dahilan para magsagawa ng investigasyon ang Committee on Good Government. Pwede yan, ang investigasyon yan sa budget hearing, nung unang hearing. Pero itong hearing ngayon, hindi ito budget hearing. So, ibig sabihin, very obvious naman kasi nagpapagubagalaw mga tao ni Romualdez. Ngayon, ang tanong naman dyan, ng tinatanong ni Ted Filon, sino kung ang nag-uusisa na kongreso, kung sila naman ang confidential fund nila ay nilustay nila, sino mag-imbestiga sa mga congressman? Yan ang tanong naman ni Ted Filon. So, ibig sabihin, para patas, lahat na imbestigahan na lahat. So, ganun lang po ang aking masabi. So, sa punto na yon, mali naman si Congresswoman Jerbel Ruistro. Next, saan pa siya nagkakabali? Nagkakabali po sila lahat nung sasabihin nila kailangan ay manumpa si Sara Duterte dyan sa kongreso na yan kung magkakaroon ng hearing. Sagot ko po, hindi po natin siya pwede mapwersa sapagkat po siya ay impeachable officer. Pwede lamang siya matanggal sa pamamagitan ng impeachment. Kaya hindi natin siya pwede pilitin dyan. Pangalawa, may rason na tinatawag na ang tinatawag na non-interference of each other, yung independent and separate body ang Office of the President tsaka Vice President. Hindi pwede saklawan ng Kongreso. Hindi rin siya pwede saklawan ng Supreme Court. Hindi rin siya pwede saklawan ng Senate of the Philippines. Kaya dapat respetuhin nila yung nakaupo sa posisyon ng Vice President o Office of the President kung papayag sila mag-take ng oath. Kaya kung pinatawag si Bongbong Marcos, may option si Bongbong Marcos. Halimbawa sa mga nawawalang pera sa opisina ng Office of the President, hanggang ngayon, bakit wala kayong hinanap na Commission on Audit Report kung paano ginastos ni Bongbong Marcos ang 4 billion 560 million
na confidential fund? Bakit? Bakit wala kayong hiningi na commission on audit? Sapagkat pinsang buo ni Romualdez si Bongbong Marcos? Yan ang tanong na naman sa inyo yan. So, ang problema dito, yung pagnanakaw ng ibang opisina ang inyong nakikita. Yung pagnanakaw nyo sa inyong sarili ay hindi nyo nakikita. Ganon po ang pinaka-problema ko dito sa House of Representatives. Ang isang problema ko sa House of Representatives, ang ginagawa po nila, kagaya nito, ang issue sa bagong hinihingi na pundo ni Sara Duterte na inaamin naman niya na gagamitin niya sa pang-ayuda dahil maraming humingi ng tulong sa kanya at iyon naman daw ay pinangako niya sa kanyang kampanya. Meron din siyang hiningi na pundo para sa tinatawag na programa niya magnegosyo today ay para papautang sa mga tao na gusto magnegosyo. Number 3, at gusto niya magkaroon ng pang-ospital ang mga tao. So, ang sagot naman sa kanya, nito ng mga congressman at mga senador, bakit gusto mo pa yan? Meron na tayong DSWD. Makatwiran ba yan? Alam mo, sa totoo lang ganito ang problema ni Sara Duterte. Bakit hinihingi niya yan? Ganito po yung paliwanag dyan. Hinihingi niya yan kasi alam niya po na yung pondo sa DSWD, sa MAIP, sa Ministry of, sa Department of Health, at saka sa Department of Labor na mga tupad, ang problema po dyan ay ganito. Nagiging pork barrel na po yan ng bawat congressman. Tandaan nyo, pag sa inyong distrito kayo pumunta, pag pumunta kayo sa inyong distrito, kailangan mo ng pera, hindi ka makakahingi ng pera sa DSWD kung didirekta ka lang sa DSWD. Hindi ka makahingi. Kahit dadaan ka pa sa barangay, kahit dadaan ka pa sa mayor, kahit dadaan ka pa sa gobernador, hindi ka bibigyan. Bakit? Tanging sulat lamang ng congressman ang makapagpalabas ng pundo para bibigyan ka. Ganon po yun. Ang ibig sabihin, yung mga pera pang-ayuda na tinatawag, kunwari, nilalagay sa pangalan ng DSWD, pero pinaparada lang nila dyan ni Martin Romualdez at sa mga kakampi niya ng mga congressman. May tinatawag, pinaparking lang nila yan dyan. At gagastahin nila sa mababagitan ng sulat. Sulat. Ganun po, yun ang ginagawa nila. Kaya nang nakita din ni Sara Duterte, paliwanag niya, paano naman ako nakaaway nila ako? Susulat ba ako doon? Wala, hindi man ako kasama sa kanilang listahan. So ano ngayon ang katwiran na ilipat sa DSWD ang hinihingi kong ayuda? Na hindi naman ako makakahingi sa kanila. Ganun po ang paliwanag niya. So, nasa inyo na lang ang pagdesisyon kung tama ba yan o mali. Pero kung ako tanongin nyo, tanggalin na po ang lahat ng ayuda. Kasi sa parte naman ni Martin Romualdez, ang ginagawa niya, mayroon silang binuo na programa na Bagong Pilipinas Service Fair. Anong ginagawa ng Bagong Pilipinas Service Fair? Lahat ng mga budget sa ayuda, inuutos na ni Romualdez sa DSWD na pagpupunta sila sa bawat probinsya sa buong Pilipinas na mamimigay sila mahigit 1 bilyong piso ang bitbit nila. At nakalista na yan 10,000 katao na dadalo sa isang gymnasium at doon bibigyan natin 10,000 bawat isa. Ganon po yun ang pamumulitika ni Martin Romualdez na hindi naman niya pera. Pera naman niya ng bayan natin. Tama ba yun? Kung ako tarungin mo, mali yun. Bakit ang binibigyan mo kasi ng pera ay hindi naman nangangailangan? Dapat para lang yun sa nangangailangan. Tawag nga, ayuda nga sa kapos ang pera. Kung hindi lumalapit sa iyo, hindi mo pwede sabihin na kapos ang pera. Ngayon ang mga lumalapit sa mga kapitan ay hindi bibigyan hanggat di duman kay congressman. Paano na lamang yung mga tao na mga botante na hindi kakampi ni congressman? Wala. Nga. Ganun po yun ang sistema sa gobyerno natin. Ibig sabihin, both sides of the fence. Makabibim ka man, makasara ka man, walang kwenta yung pagpatakbo sa ating ekonomiya. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Bakit kinuha pa nila ni Tambalustay, sila ni Bongbong Marcos, yung 90 million na pera mula sa PhilHealth? Ang sagot, simple lang po. Ubos na kasi ang pera na ginamit nila sa pang-ayuda.
Tandaan ninyo, yung AKAP ay ipinasok na pondo, mga unprogrammed funds. Ibig sabihin, mga budget na sinasabi sa batas pero wala pang pondo na nakalaan. Ganon pong ginagawa nila. Dahil ubos na, hindi na sila ngayon makautang. Kailangan kasi, kung uutang ka sa mga bangko sa Pilipinas, yan ang po ang number 1 na pinagkikitaan ng mga bangko sa Pilipinas. Pati mga mayayaman. Magpapautang sa gobyerno sa pamamagitan ng cheque ng gobyerno. Ano yung cheque ng gobyerno? Yan po yung treasury warrants o treasury bills na bibili ka ng treasury bills for 90 days. Halimbawa, 5 million. Babayad ako 5 million, pero pagbalik niyan sa akin, bibigyan ako ng 5,200,000 sa loob ng 90 days. Ganon po yun ang negosyo dyan. So ngayon, hindi na sila makapagpalabas ng cheque kasi puno na. Marami ng utang, hindi pa nababayaran. Kaya para pwede pa sila makautang ulit, bayaran mo na nila ang bangko na inisyuhan nila ng treasury warrants at treasury bills. Bibilhin mo na nila balik yung mga cheque na ibinigay nila. So, ganun po. Ibig sabihin, nakikita nyo kung gaano ka bastos ang kasalukuyang pamahalaan natin. Ganun po yun. Wala ka mapuntahan, mapa Duterte ka man, mapa BBM ka man, talagang mapurdyos porsanto ka na lang. Ganun po ang mangyari sa atin dito. So, isa pa, matindi talaga ng pamumulitika ang ginagamit dito ni Romualdez. Bakit? Kada punta sa isang probinsya, mahigit 100 congressmen ang dala niya. At sa bawat congressman na yan, mind you, binibigay na tigta 3 milyon pag makapunta ka doon. So maswerte ka pag inimbita ka, pupunta ka sa Puerto Princesa, punta ka sa Davao del Sur, pupunta ka, kada imbita sa'yo, ikaw na congressman na inimbita ay makakatanggap ng 3 million pesos sa bulsa mo. So ngayon, kayo na mga kababayan ko na nakakatanggap ng mga ayuda na yan 10,000, tatanggapin nyo ba yung 10,000? Ngayong alam nyo na yung binibigay sa mga bawat congressman ay 3 milyon? At kung may senador na sasama, ang bawat senador na sasama sa paglalakad papuntang probinsya para maglalagay kuno ng magsasagawa kuno ng tinatag na aktibidad na bagong Pilipinas Service Fair ay bibigyan ng tig 5 milyon ang mga senador na maimbita. Tama ba yan? Tapos ang inyong pundo paggastos ay hindi tinitingnan. Ang pundo na gastos ng mga kalaban, yun ang tinitingnan. Ganon talaga ang Pilipinas. He who is the incumbent is the most powerful. Ganon lagi yan. Pero, lagi nyo tandaan, kahit yung mga hari sa England, natutumba, napapalitan, at hindi lahat ng oras kayo ang hari. Tandaan nyo yan. Kaya, at alalahanin ninyo, si BBM tsaka si Sara, na ang inyong panalo sa inyong eleksyon ay utang nyo sa Smartmatic. Ganun lamang po. Wala kayong karapatan magyabang na ang boto mo, Sara, ay 32 milyon. Ang boto mo, BBM, ay 31 milyon. Wala kayong karapatan magsabi niyan. Kasi, napakarami at napakalakas at beyond reasonable doubt ang mga ebidensya na hawak namin na talagang nagpapanalo sa inyo ay isang computer laptop lamang. At ang computer na yan ay may numero na 192.168.0.2. Yan lamang po ang aking masasabi. Kaya ang pakay ko dito ay para ipaliwanag sa inyo kung ano yung confidential fund, paano yung audit proseso, at kayo na ang bahala magdesisyon. Okay, so magandang hapon po sa lahat at mahaba-haba, marami ang nag-comment. Siguro hindi ko mabasa lahat, no? Kasi pa oras na, isang oras na ko. So magandang gabi, Sara Duterte.